Sydney Opera House! Oh my God! Isa itong heritage listed Roman Revival landmark. Nilalagay nila yung mismo mga post box sa taas. We're here sa Hyde Park. Yung circular key area na dun tayo nagmula. Ang lively dito sa area natin, guys, oh. Hello guys! We're back again with another vlog. At ngayon po ay start na nating i-explore itong Sydney CBD area. And tingnan nyo naman, tag-ulan po dito ngayon. Oh po, hindi tayo inulan sa Melbourne, pero dito, ito, uulanin tayo. And mayroon naman tayong payong dito. And if ever po, kung kunyari same tayo ng hotel na pag-check-inan, is pwede kayo manghiram dito sa Veru hotel natin. And napakalapit lang dito ng train station, though may walking distance. So maglakad na tayo. Pakita ko lang sa inyo yung tour ng labas ng hotel. Very tahimik, ganyan. Though kapag dito sa side na to, nakikita nyo yan. Pagka diniretso nyo yan, yung side na yan, Chinatown area na. Then doon, puro mga kainan na yung makikita nyo. Then ayan lang yung mismong train, no? Diba? Let's go na. Let's explore the area. Ito nga pala guys, itong Basket Brothers, ito yung partner na cafe ng hotel natin. Kaya if ever kapag gusto nyo kumain, parang medyo discounted, ganun. Ito pa naman guys, yung parang medyo nahahaselan ako. I don't know, pero parang nababanggit ko na rin naman sa inyo, kapag tag-ulan, yung tipong mababasa ka, sapatos mo, kahit may payong ka, ganun. Medyo hassle siya for me, pero hindi yun makakapagpa-stop sa atin para mag-explore. Ito, dito sa Chamberlain Hotel. Ito, tatry natin ito, yung chicken schnitzel. And also itong rump steak. Though, baka mag-ibang resto natin tatry yan. Para medyo authentic vibe tayo later. Ngayon nga pala guys, ang first stop nga pala natin is Sea Life Aquarium. Why? Kasi doon natin i-claim yung tickets na binili natin sa Klook, yung 4 attraction tickets. And from here, pupunta tayo dyan sa diretso dyan. Red line ng tram, sasakay tayo. But to be honest, hindi pa ako nakakabili ng ng Opal card. Ang gagamitin ko na muna yung GCash card natin. Pwede naman yun dito. Pagka kunyari sa mga buses, sa mga trams, sa mga trains, pwedeng yung Visa card or Mastercard yung itap nyo. Tap in, tap out. Tingnan nyo, meron dito mga theater na ganyan na nadadaanan. Alam nyo, merong mga nagre-reco sa akin, yung friend kong si May, nagre-reco sa akin naman daw ako ng parang mga musical na ganyan. Pero kasi part of me, sabi ko sa sarili ko kapag kunyari, next na manonood ako ng musical, gusto ko sa New York na. Di ba? Parang ramdam na ramdam talaga. Oh, so this is what it looks like, huh? First time ko nakita to here. Bali, dito gagawin tap on and tap off here. So, ayan po ang mga pwedeng pambayad. Opal, Visa, Mastercard, pati pala Amex. Ito na yung sasakyan natin. Guys, nagtry ako. Ayaw gumana nung GCash natin dito. Yung GCash card, hindi siya gumagana. So, ang ginamit ko muna yung BPI credit card natin. Then, bibili na ako ng Opal. Para meron tayong remembrance. Kasi namamalagta tayo ng transport card eh. Okay, andito na ngayon tayo sa QVB station. So, dito ulit tayo nag-tap, ha? Remember guys, tap in at tap out dito sa Sydney, okay? Then from here, maglalakad tayo going sa Sea Life Aquarium to claim our tickets. I mean to redeem. Naglalakad na tayo guys. Tasikan nyo to, nakita ko lang to. Sydney Bros, men's haircut. Ang mahal, $18. So sige, punta na tayo dito sa Darling Harbour. Okay! Wait lang, natutuwa lang ako na nandito na tayo ngayon sa Sydney. Ngayon lang nag-sink in sa akin. Ayan na, tignan nyo, nakikita nyo na ba? Yung wildlife, Madame Tussauds, tapos Sea Life, Sydney Aquarium. Ayan na siya. Dito sa Sydney, kahit umuulan, hindi na siya ganun kalamig. Sa Melbourne talaga malamig. Dito parang baggy weather na lang. Tag-ulan ganun. Buti na lang, hindi na ako nag-heat tech sa loob. Saka wala na rin akong heat tech pants. Okay, first stop natin, Madame Tussauds muna. Let's go! Uy, hello! Invite nyo naman ako sa United Kingdom! Ayun naman ako tignan at tangkad mo naman. Hi, sir! Yeah, welcome to me also. Di mo man lang ako winelcome. Ay, wow! Gubat-gubat agad ang atake dito ngayon ha, pagpasok. Ayan, sa'yo ako natatakot eh. Baka mamaya makita ko dito sa Australia na gumagalaw na ganyan. Parang totoong ahas, Diyos ko Lord, nakakatakot. Ah, siya nga! Siya yung nakikita ko sa Instagram, Robert Irwin. Oo nga pala, taga dito siya sa Australia. Sure tayo. Here? Paupo po muna, sir, ha? Ay, King pala. Ay, gano'n yung biglang pagtunog. Wow!
Pwede ba ako makiusap sa'yo, King Charles? Pwede mo ba ako bigyan ng visa sa UK? Pwede ba, please? Can you rush it? Queen Elizabeth, naalala mo noon nung alam mo na kung ano yung nangyari. Doon sa TikTok, puro ikaw laman na FYP ko. At nire-repost ko yung mga iba doon. I mean, nilalike. Alam nyo, Sir Albert Einstein. Magkamukha tayo. Ako din. Nai-stress din ako. Kulang din ako sa tulog. Madami siyang puting buhok. Okay, so we're done. Napakita ko naman na sa inyo yung glimpse ng nasa loob. So, medyo konti lang yung parang mga artist nila here sa Madame Tussauds dito sa Sydney. But it's okay. Lahat ng sikat nandun. And meron ditong staff ng ang pangalan niya si Ben. Pinicturean niya ako. Ayun, no? Lalagay ko dito. Oink! 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 Diba? So, nakakatuwa. Next, guys, Sea Life Sydney naman tayo. So guys, we're done dito sa Sea Life. And now, dito naman sa pinaka-last here sa area na to, which is sa wildlife naman tayo. So tapos na tayo sa Madame Tussauds, tapos na rin tayo sa Sea Life and wildlife naman ngayon. Yung ticket na binili natin sa Klook, ilalagay ko yung link sa ibaba. And also, the price is napakadami ng magagawa doon sa mismong attraction pass na yon. Yung tatlo na pupuntahan natin ngayon. Tapos later, doon sa Sydney Tower. Doon sa Sydney Tower, dalawa ang gagawin natin. Pupunta tayo sa observation deck and also, kakain tayo sa Sky Feast na tinatawag. Hindi pa tayo kumakain kung napapansin nyo. Kasi nire-reserve ko yung tiyan ko para mamaya sulit ang kain natin kasi medyo mahal siya. Like literally. Tignan niya ito yung Madame Tussauds. Tapos ngayon dito naman tayo sa wildlife. Magkakatabi lang siya. Dito na ngayon tayo sa loob ng wildlife. And so far, ito yung parang walang pilang nakita ko. Tignan nyo, oh.
Walang kapila-pila. And ang maganda dito is parang feeling ko isa lang yung company na may-ari siguro nito kasi magkakadikit lang sila eh. Nyo, meron ditong 3 kangaroo. Hindi siya ganyan kalaki yung nandun sa pinuntahan natin before. Ito brown snake. Asan yung brown snake? May nakikita ba kayong snake? Ah, ayun. Nasa loob. Ayun yung snake. Wow. Kevin ang pangalan niya. Sana all. Tiga mo, may name pa yung snake here. Oh. Ito naman, Eastern Tiger Snake. Ang pangalan naman, ay walang pangalan. Ba't ganun hindi ka favorite dito? No? Oh my God, tignan niyo yung balat. Oh. Grabe. Ngayon lang ako nakakita up close. Ayun talaga nakatitig ako na ganito. Sa snake kasi usually nasa dulo sila. Ayun o, sa loob. Nakikita nyo ba? Zoom ko ha. Kakakilabot yung mga ano ng snake na yung parang mga kaliskes. Ay, kaliskes yung balat. Ganon. Ito oh, dalawa yung snake dito. Ay, hindi, ang dami. Oh my God, may isa. May dalawa. Tapos pangatlo. Nakakakilabot guys. Ewan ko ba, ba't gusto kong tinitignan yung mga ganyan pero kinikilabutan ako like literally. Ay, ang ganda ng ano ng wombat to, ng kanyang bahay here. Ay, ang cute. May yellow-footed rock wallaby. Kita niya? Ito yung wombat to, nakikita niyo ba? Ang laki niya, no? Ang laman-laman niya, Diyos ko. Ready to enter here. Ah, mga ano to? Mga ibon. Wala akong nakikita. Ah, ayun! Look! That one. Tingnan nyo, Eastern Water Dragon. Kita nyo ba? Ayan na. Guys, did you know yung male kangaroos can weigh up to twice as the female kangaroos? Nabasa ko lang dito. Ngayon, papakita ko sila sa inyo. Hello, kangaroo! Kangaroo! You look at me! Bahala kayo. Guys, nakakita ko ng kangaroo dito. Like, nasa harapan ko siya. Tingnan nyo. Ang corny. Tignan nyo guys, so yung platypus, natag pala siya as Australia's strangest animal. Grabe, hindi ba kayo nasasaktan? Asan ba kayo? Wala akong makita. Wala akong mapag-emotan. Hindi ba kayo nasasaktan? Strange daw kayo. Tignan nyo, koalas naman. May one here, tapos mayroon pang isa dito. Dito din, meron. And also there. Ang tahimik dito guys, sa Wildlife Sydney. If ever kung maingay dun sa Madam Tusada and also doon sa Sea Life. So, binibigyan ko lang kayo ng dapat yung expect. Pero dito, ang tahimik. Super opposite. Okay, so tapos na natin yung major spots here, which is Wildlife Sydney, Sea Life Sydney, and Madam Tussauds Sydney. Alam nyo, so far, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, yung parang pinaka nasulitan ako, pero medyo maingay, is yung Sea Life Sydney. Tapos, yung pinakatahimik naman, na medyo mabilis, is yung Wildlife Sydney. At yung pinaka parang na-entertain ako, is syempre, of course, yung Madam Tussauds Sydney. So, if ever guys, kung gusto nyo ito i-book, binook ko lang siya sa Klook, okay? So, 4 na siya. Attraction pass dyan sa tatlo na yan. Plus doon sa Sydney Tower na mamaya natin pupuntahan kasi 2 o'clock pa yung schedule natin doon. And for now, I appreciate na muna natin tong Darling Harbour. Ito yung itsura niya yo. Actually, nasa ilalim tayo ng bridge. Tapos natuwa ako dito. Ala lang, watawat lang siya. Pero alam niyo yun, yung talagang sinisignify na talaga na nandito na tayo sa Australia. And also, gusto ko lang ding i-share na ito pong Darling Harbour. Before, ang pangalan nito is Long Cove. Tapos naging Cockle Bay. Tapos ngayon, Darling Harbour na siya. Ganon. Madami kayong makikita dito ng mga ano, ng mga yate, ng mga ferry, I mean. Yan o. Kasi dito, meron dito cruising activity na if ever kung gusto nyo. Tapos sa side naman na to, may mga shops, may mga restos. Doon din. Lakad tayo ng ano, bahagya here para makita natin yung ibang side. We're walking now guys, papunta sa Westfield area kasi dyan din naman yung mismong Sydney Tower. Ayan, as you can see, nasa taas. Doon na lang muna tayo mag-explore, tapos magpalipas ng oras, tapos mga bandang 2:00, saka tayo umakyat. We're here sa Westfield area. Alam nyo ba, nung nagre-research ako, sa level 5 and level 6 nito, mayroong doon mga food halls o mga restaurants, ganyan. Though, hindi tayo dun pupunta para kumain, pero i-share ko yun sa inyo later para meron kayong idea kung saan kakain here. Kasi, dun nga tayo sa Skyfeast kakain. I'm not sure lang kasi hindi ko nabasa to the extent na kung unlimited ba yun, kung buffet area pa. I mean, buffet area or parang plated. Guys, naiinitan na ako. Wala akong baon na parang t-shirt lang gano'n. Naiinitan na ako dito ngayon. Parang 17 degrees Celsius dito. Pero for me kasi mainit na yun. Alam nyo naman, mahilig tayo sa malamig. We're here now guys, sa 5th floor. Tapos dito yung area ng Sydney Tower. Here, okay, sa Westfield. But, ikutin na muna natin yung dulo side. Dito may mga Australiana. Mga tax-free shop.
Ito yung sinasabi ko sa inyo na food dito. Tignan nyo, chicken and mushroom, $17. You know, it looks delicious, ah. Tignan nyo, chips topped with downer and chicken kebab. Yung small, $16 dito. Madaming food options here. Punta kayo here pagka nandito kayo. Ding momo, ano to, mga poke bowls. Tofu poke, teriyaki, karage, tuna. So, pinakamura itong tofu, $17. Then, pinaka-price itong tuna, $20. Meron din sila dito mga momo box, oh. So, $20 karamihan. Ito, $18. Pinakikita ko lang guys sa inyo para may idea kayo, ah. If ever, kapag kakakain kayo here. Ang laki ng sushi, Diyos ko Lord. Tignan nyo, magkano kalaki? $4 isa. $4 isa, pero parang sulit siya. O, tignan nyo, oh. Kita-kita yung tofu sa loob, yung gulay, avocado, dito din. I just lagging. Yeah, thank you. Ito naman, $6. Diba? Tapos, ayan ulit yung Fortune Alley. Parang doon lang din sa Melbourne. Para siyang karinderya guys, na napakalaki ng serving. Tapos dito, ayan o. Diba? Mga iba-iba. May mga meat, may mga pork, beef, saka chicken, gulay. Tapos yung price dito is yung bigger plate nila, $16.8. Isang kanin, tas tatlong dish. Tapos, isang kanin, tas dalawang dish naman is $14.8 naman. Diba? It looks yummy. Ito naman is Lim's Quality Burger. Magkano here? Check lang natin para meron kayo idea. Yung combo nila, $19. Ayan na. Pause nyo na lang guys para makita nyo mabuti. Dito naman, Double Chin Eats. $17.50 yung braised beef noodle soup. Tapos may rice, na may egg, na may chicken, $22.50. Okay na rin dito hindi siya ganoon kamahal. I mean, mahal siya pagka turista tayo sa Pilipinas, pero kapag hindi dito kasi sa Australia, mura na yan guys. I mean, sakto na yan. Dito, it's giving Fortune Alley din yung atake. Ito siya, tignan nyo, build your plate. Dito naman, $14. One serving of base, one protein, and one side. Yung large nila, $17.50. Yung mga options. Uy, beef bulgogi. Ito siya yung bestseller. Oh my god, it looks yummy. Ito naman, tignan nyo, $15 lang. Mura dito Okay itong option na to. Thai-rific on street ang title. Ay, ang title ko, ang name ng resto. Ang tagal pa guys, umakit na muna tayo sa Sydney Tower. Yung pinaka-tower na observation part deck area. O, tingnan nyo, hindi na tayo mahihirapan guys. Hindi ko na sasabihin later. It cost $26 million to construct the entire building. So, yan yung price niya. Tapos yung construction niya noong 1981. And the Sydney Tower is the tallest building in Sydney. Yan din yung mga na-research ko. Imagine, nakapunta na tayo dito sa Burj Khalifa. 1. Petronas Towers. 2. Eiffel Tower. 3. Hala. Yun lang, 3 lang. Wala nang kasunod yung bilang ko. Ito pala. Manifesting Empire State Building kapag wala nang ganong gera sa wala nang gaanong kaguluhan sa Amerika. Okay, we're going up. May teacher ng elevator here. Yay! We're here. Nakita ko yung Opera House, guys. Gusto ko pa naman yung biglang talagang first kita ko doon sa side na yun. Hindi ko na-imagine na kapag nga pala umakyat tayo dito, makikita na natin yung buong Sydney. Nakita ko na guys sa Opera House. Actually guys, part ng itinerary natin for the day itong Hyde Park. Ayun o. Andyan lang siya sa baba, kitang-kita. Ang ganda dito sa side na to. Tapos ayun yung bridge. Yung bridge na pwedeng umakyat. Though, again, medyo takot tayo sa ganyan, so hindi tayo akit. Meron ditong shop, pwede kayong bumili if ever you want. Ang utak din guys ng mga bawat tower dito sa Sydney. I mean, sa mismo Australia. Nilalagay nila yung mismo mga post box sa taas. So, oo nga naman, magiging highest working post box naman talaga siya sa lugar na yun. So, doon sa Melbourne, meron tayong doon sa view deck, sa sky deck doon. Doon naman yung highest Australia. Dito naman, Sydney lang. Dito guys, sa baba, may budulan section na naman, Papakita ko na muna sa inyo kung magkano yung presyo dito ng mga magnets. So, 3 for $18. Ganyan po. Tapos, kung nangongolekta kayo ng ganito, $21 yung ganito. Pang display sa living room. Then this one, snow globes. 2 for $45. Ito po yung pinakamumurahin nila na magnet. So, $8. Kaya lang parang ang mumurahin naman ng quality, guys. Ito yung mga stuffed toy. Check natin yung pinakamaliit na koala. Ang cute, How much? How much ka? Kita natin sa audience natin. Ito lang price. Ayun, $36. How about the pinakamaliit na kangaroo? $15.
$69. Now, from there, sa mismong Sydney Tower entrance, pumunta tayo dito naman para naman sa Sky Feast. Sa baba lang siya, level 4. So guys, this one, yung binuko na to, 3,685 pesos to Medyo pricey siya, pero doon naman to sa Sydney Tower. And unlimited. Kakababa lang natin, pero akit na naman tayo. Meron dito guys, tatlo. Merong Infinity, Sky Feast, saka Bar 83. Sa Sky Feast tayo. Wow! Ito na. Grabe yun. Oh my God! Ang sarap, Lord! Tutuwa ako. Sarap ng pagkain. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Mga cold cuts, oh. It looks yummy. Like, literally, guys. Wait, paikot pa. Parang konti lang yung option doon. Or umiikot siya. Oh, here. Okay. Thank you so much. Yan. Ito yung background natin. Though umiikot naman yan. Revolving. Ito, guys. So, merong kanin, vegetables, butter chicken, chicharap. Choking. Tapos this one. Oh, guys, nagsasalita ako pero nakaganito ako. Tapos ayan, chicken, nuggets, fries, roast beef. Tapos ito pa. Oh my God, big salmon. Pasta. Yan. Okay, let's eat. This is what we called what a feast. Diba? Ayan po, kinuha natin actually lahat. Mayroon pang sushi bar doon, tapos mayroon pang salad bar. Later, papakita ko sa inyo. Ang sarap, guys. O baka dahil gutom ako. Ang sarap. Yung beef bourguignon nyo. Muna yung nakain ko. Dessert time. Okay guys, we're done. Busog na busog ako. And lahat ng mga ginawa natin ngayon, if you wanna book it din, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Now, magpunta na muna tayo sa Hyde Park. Tapos after nun, isa St. Mary's Cathedral. Then after ng St. Mary's Cathedral, isa QVB tayo o sa mismong Queen Victoria Building. Then, after naman nun, ay pupunta tayo sa Circular Quay area para makita natin na medyo sunset part yung Opera House. Ang sikat na sikat dito sa Sydney. Then, hindi pa natin na-explore yung Opera House. Baka kasi mamaya magtaka kayo, ba't hindi mo ay ba't pinuntahan ganyan? Meron tayong inilaan na separate day for that. Exploration ng loob, labas ng Opera House, and also, meron tayong gagawin, which is, i-reveal ko na nga lang, then kasi malalaman nyo na din naman, for the first time po, itatry natin sa abroad ang helicopter ride! So, mag-helicopter tayo doon sa area na yon. So, separate vlog lahat ng experience na yon. This time, CBD exploration muna. Diyan tayo guys, pupunta sa Hyde Park area. Tignan nyo, napapaligiran tayo ng building dito. Naalala nyo na nasa Melbourne tayo. Sabi ko ganyan, ang aga-aga namang bumababa ng araw, ganyan, mga bandang alas 3 pa lang. Hindi ko guys na-realize na kaya pala wala tayong araw doon sa mga pinupuntahan natin kasi nakapaligid din tayo sa building. So yung mismong sun rays, hindi tumatama sa atin. Like ngayon, no, akala ko sabi kong nung nandun sa Melbourne, sabi ko na pa-sunset na, pero hindi pa pala pa-sunset guys. Nasanay lang ako na may sun rays ako nakikita pag anong oras. We're here sa Hyde Park. Ngayon nyo guys, nakaupo lang muna tayo dito, nagmo-moment lang muna tayo kasi medyo maaga pa naman, 3:12 pa lang. Alam nyo ba guys, yung park na to, ito yung Australia's oldest public park. And yung pangalan niya Hyde Park, sinunod to sa pangalan ng Hyde Park sa London. So ibig sabihin nun parang peace, ganyan, recreation. So yun siya. Guys, look oh, meron tayo dito nakitang ibis. Hello! Alam mo ba, laging sa hotel mo kami nagche-check-in. Sa hotel mo ako nagche-check-in, nakaan na ako sa'yo, dalawa. Ibis Budget Tbilisi Center. Ay, Ibis Budget Auckland. Tapos Ibis Budget Melbourne. Grabe, tingnan mo lahat. Sa'yo ako nagche-check-in. So, yan guys yung Ibis. Hello. Parang Woody Woodpecker yung huso mo Kumpara guys dun sa Melbourne, ang dami ditong Pilipino. Like, kada lakad ko kahit saan, ang daming Pinoy. So, dito pala sila. Tignan nyo ito. May mga naglalakad. Pilipino yung mga yan. Hindi ko napapakita. Narinig ko nagtatagalog. Tapos guys, from here sa Hyde Park area, pwede na kayo maglakad dito going dun sa St. Mary's Cathedral. Ayan tatawid lang here. And dito pala mas daming ibis dito. Hello guys! Wow, ang ganda guys! Tapos dito, if ever kung gusto nyo na donation, itatap nyo lang yung card nyo dito, $10. Diba? Kung gusto nyo mag-donate ng gamit yung Visa card, Mastercard nyo.
guys, nakalabas na tayo sa loob. And alam nyo, ang ganda. Like literally. And also, napakadaming mga yellow lights. Nakita nyo naman. Hindi na ako nagsalita doon at nag-ingay. Syempre, kailangan ay sa loob, silensyo moment, ganyan. So, ito po ay ginawa ito noong 1821. Ito ang nag-iisang church dito sa site na to. And nasunog po ito noong 1865 naman. Imagine, nasunog siya pero sa loob parang wala kayong makikitang trace ng sunog. Yung mga ganitong classic architecture made me miss Christchurch sa New Zealand more. Kasi ganito siya eh, ganito yung atake nun eh. So from here sa park, maglalakad lang tayo ng 6 minutes going sa Queen Victoria Building. Okay guys, we're here sa Queen Victoria Building. And actually gusto ko na talaga siyang puntahan ng mga around the gabi time. Kaya lang, nagsasara kasi siya ng 6 PM. So wala akong choice. Kasi na mapagsaraduhan tayo, puntahan natin siya na maaga. Then after this, pumunta na tayo sa Circular Quay area. Okay, so ito guys, Queen Victoria Building. Isa itong heritage listed Roman Revival landmark na nandito sa George Street. So guys, napakatagal na niyang ginawa. Ginawa ito noong 1893 hanggang 1898. Architect guys nito, George McRae yung pangalan. Grabe yung mga brand. Kenzo, Wamada, I don't know kung yung ba tama yung bigkas dyan. Hindi kasi ako bumibili doon. Ayan pa, oh. Jimmy Choo. Ito ba yung inspiration ng design sa Power Plant Mall sa Rockwell? Medyo may pagkakahawig sila. Ang layout lang naman, hindi naman ang buong pagkatao nila dito. Guys, magpapaka-PBB lang tayo dito ha. What I mean is, magpapakatotoo lang tayo. Alam sa mga brands. Alam ko yung mga brands pero hindi. Kumbaga hindi. Out of my league, guys. Out of my league. Kaya hindi ko kayo maipasok. Tingnan nyo, ano ba yung brand na yan? Karangia, Helen Kaminsky, Koda, UGG. Gets nyo yun? Aside from yung iba, mahirap bigkasin. Eh, hindi ko talaga, guys. Tingnan nyo naman itsura, oh. Halata naman pagkamahal-mahal naman itong damit na yan. Bali, guys, so 1918, yung name nito ginawang Queen Victoria to commemorate Queen Victoria's Diamond Jubilee. Around 140 boutiques, guys, sa 5 floors dito ang laman, including na doon yung mga fashion and of course yung mga pagkain. Tignan nyo, itong ano na to, itong shop na to, ang pangalan niya ay Brava. O, tignan nyo tinda. Oo, Bra. Kasi Brava nga daw eh. Bra yan, oh. Tatanong ka pa. Ay guys, dito sa side na to, alam ko yung mga brand at kaya nating bilhin kahit pa paano. Mga Coach, mga Polo, RL. O, di ba? Oh my God, the design is literally giving. Ang ganda. Ang ganda guys, itong ano na to, bag na Coach na yun, yung parang nung klaseng bag yan, sling bag or something. And this one, oh. Ganda. Ayokong pumasok. Kasi kapag pumasok, tapos pagka nagtanong, baka mamaya magustuhan natin. Pero ang ganda. Oh my God, ang ganda nun, oh. Ang ganda. Tayo sa Polo. Sa Ralph Lauren tayo. Again, tignan natin yung cup. Kung asan yung cup nila. Ayun, may cup ako nakikita. Ayan. Doon, check tayo na wala pa tayo. Ito, yung mga cup nila na available. Medyo marami-rami. Magkano? Check natin. Australia. $99. Magkano yung $99? Oh, ilalagay ko sa screen. Mayroon na tayo nito eh. This one, we have this already. Yung red, parang hindi ko personality yung red eh. Parang ito lang wala tayo. Parang medyo gusto kong bilhin. Ay, pink, wala bang puti? Hala, oh my God, ang mura, 36 pesos. I mean, mahal siya, oo guys, pero mura na yung halaga na yan kumpara sa mga iba nating natitignan. Okay, nagtagumpay tayo, hindi tayo bumili. Wait, hindi ko kaya. Kailangan ko tanongin yan sa Coach na sinabi ko sa inyong bag. Kasi baka mamaya mura lang siya. Or yung tipong below SRP levels or naka-sale. Tapos hindi ko pinagbigyan at tinanong si ate kung magkano. E din ang hinayang ako at nagsisi, di ba? Ay, mga ganito yung ayoko nakikita. Ayokong nakikita yung ganyan. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo maganda. O, di ba? Tanong natin. Excuse me, how much is this one? So guys, $550 daw. 50, so pumapatak siya na 20,000 pesos. 20,000 pesos! Ayoko bilhin 20k. Sipin ko na lang pwede yung 20k kalahating presyo na rin yun papuntang Euro. Next time na lang. Nakikita niyo yung kuko ko ngayon. Yung kuko ko color white. Pero ito, yung kuko niya black. Coco black. Thank you for visiting QVB. You're welcome. Now guys, sumakay ulit tayo dito sa QVB station na yan. Then pupunta tayo sa Circular Quay. We're here guys, sa Circular Quay area.
Ginamit lang natin yung card natin, yung credit card natin sa pang-tap. Then, hindi pa kasi tayo nakakabili ng opal. So, pupunta tayo sa 7-Eleven or sa station nearby to buy one. Tingnan niyo, pumunta tayo dito sa pinaka-seaside sa may Wharf 6 to 2 na nakikita ko here. So, sasakay tayo dyan sa mga susunod na araw, pupunta sa Taronga Zoo. Tapos, papunta din dun sa mismo mga Manly Beach, Watson's Bay. Nakikita nyo guys yung bridge na yan. So, meron kasing activity dito sa Sydney na bridge climbing. Gusto ko sana itry. And yes, I know. Takot ako sa heights, pero gusto ko talaga siya itry because parang gusto ko lang i-conquer yung fear natin to that extent. And also, medyo pricey kasi. Ang mahal talaga. Ilalagay ko yung price dito sa screen, magpa-pop up. Guys, tignan nyo oh. Umaalis na sila and medyo malinis yung tubig dito Like nakikita ko yung ilalim. Tapos sa mga wharf na yan, pwede kayo mong tumingin dito. Which wharf? Kung saan kayo pupunta. Doon, pinaka-famous dyan guys is yung Manly. Ayan, so wharf number 3 siya, 17, 15. Tapos, meron din dyang, for Luna Park, Milsons Point. And also, andyan din yung Watson's Bay. So, sa mga susunod na araw, pupuntahan natin yan. Dito guys, sa far right area, lalakarin natin yung isang diretsyo na yan. Going doon sa Sydney Opera House. Again, ito po ay unang tingin lang to. Hindi pa tayo papasok sa talagang Sydney Opera House. Sa ibang araw natin siya pupuntahan. Oh my God, ang ganda. Yung bridge. And also, nakikita ko from here yung Luna Park. Ewan ko kung nakikita niya, pero ayun siya, Luna Park. May mga ilaw-ilaw. Dito tayo guys bumili sa Easy Mart. Excuse me, can I buy Opal card? How much does it cost? Minimum $20. The card is free. Okay, $20. Okay. Do you accept card payments? Yes. Okay, thank you. Load me $30. Is it okay? $30 credit. So, nakabili na tayo guys. Libre yung Opal card. Tapos, minimum of top credits nila na charge is $20. Then, next is $35. Thank you so much. Finally, this is our card. Tignan nyo naman nakalagay. Nagre-remind talaga sila tap on and tap off every time. Tapos, register your Opal card to protect your balance sa Opal Travel app. Yes, I will. Tonight. Itong mga ibon na to na naglilipatan dito Hindi nyo ba alam kayo yung naging kontribida sa Finding Nemo? Yung eksena na nasa loob sila ng nasa loob sila ng lalagyanan ng pang-aquarium. Pero kidding aside guys, alam niyo ba before, kaya ko nalaman tong Sydney, kaya ko din siya nakilala, is because of Finding Nemo talaga. Because of that palabas, na-familiarize ako dito sa area. Then sabi ko someday, we will visit Australia. And finally, we're here! We're here sa Australia. Hindi ko pala sa inyo napapakita yung background yung circular key area na dun tayo nagmula. And now, pupunta tayo dito sa gilid. Opera House. Sige, ayoko na munang tignan. Gusto ko makikita niyo yung first impression, first kong reaction pagka nakita siya. Wait, ayan, kayo yung una makakita. Oh my God, ayun, nakikita ka na. Ayun na ba yan? Ayun na. Oh my God, ayan na. Sydney Opera House. Guys, Sydney Opera House. Oh my God. Grabe. Alam niyo yung parang nasa Instagram. Ganun ang picture. Grabe. Meron dito ang Pinoy. Halatang pinipicturean tayo ganyan. Yung pinipicturean talaga tayo. Tapos sabi ko, gawa na ako. Sabi niya, I know you. You're on TikTok. Ilusera si ate. Thank you ate for knowing me well. Get well every day, every hour, every minute. So this is what it looks like pala. Aside from may mga ibon-ibon, medyo maraming tao pala dito sa bandang baba side na. Wow! Again guys, I'm presenting to you guys the Sydney Opera House. To be honest, kapag ka nandito ka mismo sa area, like yung dito mismo sa kung saan siya nakatayo, iba yung angulo talaga, mas maganda talaga yung malayo. Kung hindi doon sa bridge, yung nasa ferry from doon sa Circular Quay going sa Manly Beach. Yun yung mas ideal na way para maganda yung view. Gusto niyo ba guys ng fun fact about dyan sa Opera House? Gusto niya? Sabi niya gusto niya pero hindi. Pagpasok natin yan, saka ko sa inyo sasabihin. Hindi muna ngayon. Ang ganda guys. Nung nakikita ko, tapos itong background na nakikita niyo, tingnan mo yung buko, gulo-gulo na. Alam nyo guys, ito talagang mga nakikita natin na yan. For me talaga yan, talaga yung definition ng bay for me. Alam niyo yun, di ba may mga Marina Bay na tinatawag sa Singapore. To, alam ko namang bay, yung mga yan, ganyan. Pero ito, alam niyo yun, parang kakaiba yung feeling. Tingnan nyo, parang kumakanta yung mga tubig because of the waves. Tapos makikita nyo yung mismong sunlight. Iba guys yung atake, like literally. Guys, guess what? Ginabi na tayo dito. Ayan. Nagpagabi talaga tayo, like literally. Talaga nagmuni-muni lang tayo kasi relax lang tong first full day natin dito sa Sydney. Talagang inikot lang natin yung CBD. Isipin nyo kanina may araw pa nung huling clip bago to, tas ngayon biglang madilim na. Talagang tumambay lang ako dito, inhale, exhale.
nag-take ng konting-konting quickest breather. Ganun. Paglakad na tayo. Bumalik na tayo doon sa ating pinagmulan. Sige, babay na muna Sydney Opera House. Babalikan kita ha. Diyan ka muna. Okay, sumakay na ulit tayo ng tram. So, meron na tayong Opal na ipantatap. Yay! Balance 20. Just in case gusto nyo malaman, dito po nakalagay yung time, okay? Check nyo na lang sa taas. Kapag ka dito kayo sasakay sa Circular Quay area, kasi ito yung pinaka-last na stop. So, medyo maghihintay muna kayo. Tapos, kokonti lang yung tao. Unless peak hour. So, in total, Circular Quay area, merong Bridge Street, Wynyard, QVB, Town Hall Station. Then, dito tayo sa Chinatown, bababa. To be honest, guys, one of the best decisions na ginawa natin is yung magstay dun sa area natin, which is dun sa Verio Central. Kapag ka train mismo, malapit siya sa Museum Station and Central Station. Though mas malapit sa Museum Station. Tapos kapag ka naman sa mga tram, like this one, malapit siya sa Chinatown. And yung Chinatown area, guys, super vibrant street, super vibrant area. Napakadaming food scene, and napakadaming mga Asian restaurants. Meron ding mga pubs, which is, kasi busog tayo ngayon, sa mga susunod na araw, itatry natin yung chicken schnitzel sa Chamberlain na hotel. Baba na tayo here sa Chinatown station. Dito na tayo sa area na puro mga kain. Puro mga kain resto again. Ito, may currency exchange dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kapag ka sa Philippine peso, yung sell 35.21, kapag ka yung buy 38.92. Kapag ka naman US dollar 0.63, kapag ka naman yung buy is 0.67. Ang lively dito sa area natin, guys, oh. Though hindi ito yung pinaka-area, yung Chinatown. Daming kainan. Okay, so guys, andito na ako ngayon sa hotel and nasa lobby ako. Kasi medyo nagloloko yung wifi doon sa room, sa hotel room. Dito, mabilis. Kaya dito na lang ako ngayon nag-upload ng mga files, ganyan. And ganyan, gusto ko i-share sa inyo yung aking first impression sa Sydney CBD, kung ano yung parang experience ko, kung ano yung thoughts ko, ganyan. Alam nyo, ang dali ng public transportation system dito. Aside from sa train, ang pinaka na-try ko lang whole day ngayon na nakita nyo is all about yung mga tram lang yung na-feature ko, diba? Yung train naman, yun naman yung pagdating natin. So, okay siya. Hindi nakakatakot. Yun nga lang, tulad dun sa Melbourne, meron dito mga homeless din. So, meron kayong mga makikitang homeless na nakapaligid, ganyan. Pero wag kayong matakot, hindi naman sila, ano tawag dito? Harmless naman sila, ganyan. And aside from that, yung mga pinuntahan natin magkakalapit lang. So, pwedeng lakarin lang siya. So, lahat ng furniture ko sa vlog na to is isang route lang yan. So, ang gagawin nyo sa QVB, tram station kayo bababa. Tapos, iikutin nyo lang yan, lalakarin nyo lang. Then, ang medyo malayo lang dun is yung Circular Quay, which is from QVB. Isasakay lang kayo ng tram again, going doon sa Circular Quay. Tapos, pwede na kayo mag-ikot doon. Napakadali lang niya. And, nagustuhan ko siya so far. And, it's giving talagang CBD vibe. And for me, ang hirap i-compare for now ng Melbourne saka ng Sydney. Iba yung ganda dito. Dito, may CBD siya, at the same time may kasama siyang Marina Bay area. Kaya parang dito, best of both worlds ang may experience niya sa Sydney. So, nagustuhan ko din yung mismong part ng pagtambay lang natin dun sa Sydney Opera House area. Like, super chill lang. Walang ganong mga ginawa, ganyan. And nakaupo lang tayo doon, nagantay lang tayo ng sunset hanggang magdilim. So, yun. Kung may uulitin ako sa part ng mga ginawa natin sa mga susunod na araw, feeling ko yun ang gagawin ko. Tatambay ako doon sa Sydney Opera House area at uulit-ulitin ko yung ginawa ko na yun. At ito, papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung ating Opal card. So, ito po yung Opal card. Meron kasi tayong GCash card, diba? Meron din tayong BPI credit card na ginagamit at meron din naman tayong Union Bank credit card. Pero alam nyo, doon sa pagtatry ko dito sa tram, hindi po gumana yung GCash card doon sa tram, pero sa train gumana siya. And ang nangyari ay yung ginamit ko na lang doon yung BPI credit card ko. So, 2 beses ko siya ginamit kasi sa pinakadulo lang ako bumili nito. Sa Easy Mart ko to binili, if ever kung bibili kayo. Sa Wharf 2, diba? Sa Circular Quay area to, tapos sa Wharf 2 doon, meron doon Easy Mart.
Easy Mart, basta yun doon. So, bumili ko nito. So, ito po, libre lang tong mismong card. Hindi tulad dun sa Melbourne na yung Mikey nila $6. Ito libre lang. So, ang babayaran lang yung pag-top up. So, yung top up dito, minimum of $20. Dito yon sa CBD area. Pero kapag ka ito po ay binili nyo sa airport, ang minimum top up is $35. So, kayo na lang bahala kung anong gusto nyo piliin. Pero ito, libre, okay? Tapos ito yung gagamitin natin na sa mga susunod na araw. So, yun. Kompleto naman na lahat ng mga kailangan natin at sa mga susunod na araw ang pupuntahan naman natin is, syempre, babalik tayo sa Sydney Opera House. Papasok tayo sa loob. Tapos, mag-helicopter ride tayo. I'm so excited dyan. Pupunta tayo ng Manly Beach. Pupunta tayo ng Watson's Bay. Pupunta tayo ng Luna Park. Madami pa tayong pupuntahan at ayoko na muna kayong i-spoil dyan, okay? So again guys, thank you guys so much sa pagsama sa akin ngayon. Grabe, hindi na ako nag-dinner, nabusog na ako dun sa Sky Feast. Yung kinain natin dun sa Sky Feast, sana nagustuhan nyo lahat ng mga ginawa natin ngayon na pwedeng ma-book online. Ilalagay ko na sa ibaba. Again, this is Ivan de Guzman po. At kung gusto nyo nga pala, commercial lang tong park na to na maka-discount sa mga iba't ibang amusement parks sa Asia, which is Hong Kong Disneyland, Universal Studios Japan, tapos Universal Studios Singapore, ganyan. Ilalagay ko yung creator shop ko sa ibaba. May exclusive code dyan. Kayo na lang bahala if gusto nyo, okay? Again, this is Ivan de Guzman po. So, yun lang.